Mga kapatid, sa pananampalataya, basahin po natin ang Deuteronomio chapter 32 verse 1 up to 52. Makinig kayo mga langit at ako'y magsasalita at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal. Sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat na walang kasamaan. Matuwid at banal siya. Sila'y nagpakasama. Sila'y hindi kanyang mga anak. Itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi, ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon? Umangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo? Ganyang nilalang ka at itinatag ka. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyong mga matanda at kanilang saysayin sa iyo. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan, si Jacob, ang bahaging mana niya. Kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain, at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilingap, kanyang iningatan parang salamin na kanyang mata, parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyungyong sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinuka ang kanyang mga pakpak. Kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Ipinaaari sa kanya ang mataas na dako ng lupa at siya ay kumain ng tubo sa bukid at kanyang pinahitit ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pinkian, ng mantika ng baka at gatas ng tupa na may taba ng mga kordero at ng mga tupang lalaki sa basan at mga kambing na may taba ng mga botel ng trigo at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit tumaba si Jeshurun at tumutol. Ikaw ay tumataba. Ikaw ay lumalapad. Ikaw ay naging makinis na magkagayoy. Kanyang pinabayaan ang Diyos na lumalang sa kanya. At niwalang kabuluhan ang bato ng kanyang kaligtasan. Siya ay kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga Diyos sa pamagitan ng mga karumal-dumal. Minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos na nakalilitaw pa lamang, na hindi kinatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong nanganak sa iyo ay nagwalang bahala ka at iyong kinalimutan ang Diyos na lumalang sa iyo. At nakita ng Panginoon at kinayamutan sila dahil sa pamumungkahi ng kanyang mga anak na lalaki at babae. At kanyang sinabi, aking ikukubli ang aking mukha sa kanila. Aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatapat.
Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Diyos. Kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan. At akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan. Aking ipamumungkahi sila sa galit sa pamamagitan ng isang mangmang na bansa. Sapagkat may apoy na nag-alab sa aking galit at nagniningas hanggang sa Sheol at lalamunin ang lupa sangpo ng tubo nito at paniningasan ng apoy ang mga tungtungan ng mga bundok. Aking dadaganan sila ng mga kasamaan. Aking guguluhin ang aking busog sa kanila. Sila'y mga pupugnaw sa gutom at lalamunin ng maningas na init at ng mapait na pagkalipol at ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila. Sangpo ng kamandag na nangisisiusad sa alabok. Sa labas ay pipighatiin ng tabak at sa mga silid ay kakikilabutan. Malilipol kapwa ang binata at dalaga. Ang sanggol, sangpo ng lalaking may uban. Aking sinabi, aking pangangalatin sila sa malayo. Aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila. Kundi ang aking kinatatakutan, ang mungkahi ng kaaway. Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka kanilang sabihin, ang aming kamay ay tanghal at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. Sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas. Kung paanong hahabulin ng isa ang 1,000 at ang dalaway magpapatakas sa 10,000, malibang ipagbili sila ng kanilang bato at ibigay sila ng Panginoon. Sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato, kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma at sa mga parang ng Gomora. Ang kanilang ubas ay ubas ng apdo. Ang kanilang mga buwig ay mapait. Ang kanilang alak ay kamandag na mga dragon at mabagsik na kamandag na mga ahas. Di ba ito'y natatago sa akin, natatakan sa aking mga kayamanan? Ang paghihiganti ay akin at gayon din ang gantimpala. Sa panahon ng madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit at ang mga bagay na darating sa kanila ay mangagmamadali. Sapagkat hatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi dahil sa kanyang mga lingkod, pagka kanyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala at wala nang natitira na tatakpan o naiwan. At kanyang sasabihin, saan nandoon ang kanilang mga Diyos? Ang bato na siya nilang pinanganlungan, yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain at umiinom ng alak ng kanilang inuming handog. Bumangon sila at tumulong sa inyo, at sila'y maging pagkupkup sa inyo. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit, at aking sinasabi, buhay ako magpakailanman. Kung aking ihahasa ang aking makintab na tabak, at ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan, aking ibibigay ang aking paghihiganti sa aking mga kaaway, at aking gagantihan yaong nangapupuot sa akin. At aking lalanguin ng dugo ang aking tunod, at ang aking tabak ay sasakmal ng laman, sa dugo ng patay at ng mga bihag,
mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Mga gagala kayo o mga bansa na kasama ng kanyang bayan, sapagkat ipaghihiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod at maghihiganti sa kanyang mga kaalit at patatawarin ang kanyang lupain, ang kanyang bayan. At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan. Siya at si Josue na anak ni Nun. At tinapos ni Moises na salitain na ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito na inyong inuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, sapagkat ito'y hindi hamak ng bagay sa inyo sapagkat inyong kabuhayan, at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Hordan upang ariin. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw ding iyon na sinasabi, sumampa ka sa bundok na ito ng Ibarem, sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho, at masdan mo ang lupain ng Kinan na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel na pinakaari, at mamatay ka sa bundok na iyong isinasampa, at malakip ka sa iyong bayan gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kanyang bayan. Sapagkat kayo'y sumalansang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel sa tubig ng Meriba ng Kades, sa ilang ng Zen, pagkat hindi ninyo ako inaaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel. Sapagkat iyong matatanaw ang lupain sa harap mo, ngunit dooy hindi ka makapapasok sa lupain ng aking ibinibigay sa mga anak ni Israel. Papuri sa iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen.